Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ho ay magsisimula sa ating gawain ng pagsamba sa Panginoon. Tayo ho ay maghanda ng ating mga sarili sa pagsamba sa Kanya. So bago ho tayo lumapit sa Panginoon sa pagsamba, ilang mga paalala ho muna sa ating mga gawain. Again, Wednesday night, we have our time in the Word, 6 p.m. At nawa, bawat isa ho ay makasama sa mga pag-aaral. And Friday night, 6 p.m. time in the Word, and prayer meeting. At salamat sa Panginoon, noong nakaraan ay marami tayong mga kapatid na kasama. At nagkaroon din ng konting kaguluhan, sapagkat dalawa yung nabuksan na prayer room, JCBC prayer room. So, nakita ko yung pagkukulang ko. I should have deleted all the previous ones para meron na lamang isa. So, yung iba doon nakapunta doon sa pangalawa. So, basta nahirapan ang marami na maka-join. So, pasensya na ho sa ating mga kapatiran na hindi natin na-accommodate dun sa ating prayer room. So, I would like, wag tayong ma-discourage. Next Friday ay, Lord willing, maglalagay ho tayo ng mas maayos na paraan para ho magkasama-sama tayo sa ating pulong panalangin on Friday. And then also, pag-pray ho natin ang ating mga kapatiran, na tayo maging kagamitan ng Panginoon to encourage them. Kung meron tayong nalalaman na may problema, meron tayong nalalaman na nangangailangan ng encouragement, just a simple text, just a simple call ay magiging magandang encouragement po sa kanila. Nawa tayo ho ay as we are commanded sa Hebrews chapter 10 verse 24, let us consider one another and provoke one another to love and to good works. So, salamat sa Panginoon. Meron ho bang magba-birthday ngayong linggong ito? Ngayong linggo? Magba-birthday? Wala? Anniversary? Ang aking mahal na biyanan. Sa February 4, sa Thursday. So, advance happy birthday ho sa aking pinakagwapong biyanan at pinakagwapong lalaki sa buhay ni Sister Nelia. Si Tatay Jose. Happy birthday po. 63 na. Okay. So, 63 na ho. So, malakas pa rin at napakasipag pa rin. Purihin po ang Panginoon. And also, we would like to welcome first time sa church ng anak ni Kuya Daniel at nakalimutan ko na naman ang pangalan. Mika. Okay? Si Baby Eli, welcome sa JCBC. Ayan, 7 months old. So, purihin ng Panginoon, isang kagalakan na sila ho ay makita. So, salamat ho sa mga bagay po na yan. At ngayon po, tayo ho ay maghanda sa pagsamba sa Panginoon. Dadako ho tayo sa isang time ng tahimik na pananalangin. Hingin natin ang tulong ng Diyos at hingin natin ang pagsiliksik ng Panginoon sa atin upang ipakita anumang mga kasalanan at ito'y pagsisihan sa harapan niya. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos, muli, lumalapit kami sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. O namatay, nilibing at muling nabuhay. At ngayon nasa kanan mo at siyang namamagitan para sa amin. Lumalapit kami sa iyo sa tulong ng Banal na Espiritu. Lumalapit kami sa iyo na nag-utos sa amin na ilagak sa iyo lahat ng aming mga kabigatan. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, sapagkat walang ibang Diyos na aming maaaring lapitan kung hindi ikaw lamang. Salamat po, O Diyos, na niligtas mo kami. Salamat po sa katotohanan na sinabi ng iyong salita na lahat ng binigay mo kay Jesus ay lalapit kay Kristo. Salamat po sapagkat ikaw ang naglapit sa amin sa aming Panginoong Jesus.
Ikaw ang nagbukas ng aming mga puso at Ikaw ang nagbigay sa amin ng pananampalataya. Ikaw ang nagligtas sa amin. Salamat sa mga dakilang bagay ho na ito. At ngayon sa daling ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyo muli, humihingi ng tulong. Sapagkat malinaw ang sinabi ng iyong salita, hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo ang pagsambang ito ay walang katuturan. Hiwalay sa iyo ang mga bagay na ito ay pawang mga nakasanayan lamang. Pero Panginoon, ayaw namin noon. Ayaw mo noon. Ang hinahanap mo ay tunay na pagsamba. Kaya po Panginoon, tulungan mo kami. May alay sa iyo ang katampatang pagsamba. May alay sa iyo ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Tulungan mo kami na sa aming mga pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, pagkakaloob, at maging sa pangangaral ng salita mo ay tunay, maluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan sa lahat ng ito. Tulungan mo kami, O Diyos. Maging sa aming mga kapatiran na nasa mga tahanan nakatunghay sa live stream. O Lord, tulungan mo sila na hindi lamang basta manood kung hindi tunay sumamba. Ingatan mo kami sa lahat ng ito. Ikaw patuloy na maluwalhati. Patawarin mo kami at linisin sa lahat ng aming mga kasalanan. At Lord, tulungan mo kami sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay patuloy na patayin ang mga kasalanan na nakatahan pa sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na magsumipag sa kabanalan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo pamusta yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Holy, holy, holy.
And if by reason of strength they argue for 40 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. We know the power of thy anger, even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Return, O Lord, how long? And let it repent thee concerning thy servants. O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. Let thy word appear unto thy servants, and thy glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish our work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish throughout the day. Amen. Pagpalain ng Panginoon, pagpabasa ng mga salita. Tayo kasunodin ng mga maraming Diyos, Panginoon namin sa langit. Ama kami ng pupuri at papasalamat. Yes, Lord. Salamat ang Panginoon sa buhay at kalakasan ng isang kapamilya niya sa amin sa maraming. Thank you. Salamat po Diyos sa pagkakataon ng mga Panginoon. Sama-sama Panginoon. Nagbibigay po sa mga pasalita ng Panginoon. Amen. Turing ikaw Diyos sa iyong kalagayan sa tao ng Panginoon. Yes, Lord. Salamat po Panginoon sa mga pangangaral ng mga salita ng Panginoon. At Ama po, patuloy mo pakilala ang sarili sa amin. Patuloy mo paalam sa amin kung ano pa Panginoon, kung ano ang kalagayan. Ikaw na Diyos na lumala ang lahat ng bago. Ikaw na Diyos mula sa pasimula hanggang sa mga wakas ng lupa Panginoon, hanggang sa walang hanggan o Diyos. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay perfect ng Diyos. Ama at sa iyong perfect ng Panginoon. Gabayin mo ang Diyos. Ibigay sa atin ang kapayapaan ng Panginoon. Sa mga pagkakataon na kami nalipulong Panginoon, ipaalala sa amin, ikaw ay Diyos na may hawak sa amin. At hindi kami ang mga hawak sa amin. Panginoon, ilayo mo kami sa amin. Higit sa lahat po, sa aming higit na kami ilayo mo sa kasalanan. Yes. Patuloy mo kami sa mga ibanan ng Diyos. Patuloy mo Ama na kami. Paalam namin o Diyos kung paano kami ng mga nilalang mo, kung paano kami yung hirang na ipiniligtas Panginoon, na ilalakad sa sarili namin. Nasa tayo sa lakad ng ibanan. Salamat po kayo sa kaligtasan ng mga kaligtasan. Tunay na hindi kami karapat-dapat. Tunay na kami mga kasalanan. Mga basahan namin sa lupa ng Diyos. Ngunit ikaw na aming Diyos ay naging liligtas mo ang Diyos. Pamamagitan ng pagkatilis ng balat ng dulo ng lutong ang aming Panginoon Diyos. Sa aming pagsagawa ng mga Panginoon sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Sa tuloy mo ang tubuhan ng Diyos. Nawa ang natin ay maraming sinitahan na ito po sa amin na darami pinagpapasalamat sa aming ang pumili ito ang Diyos. Amen. Ang pilihan. Nagtutuwa ko sa mga ito natin iligtas ng pagkakas. Oh,
Para ho sa ating pagkakaloob, tayo po ay dumako sa mga talatang basihan ng ating pagbibigay sa Panginoon mula ho sa 2 Korinto, 2 Corinthians chapter 9. Basahin po natin mula talatang 6 hanggang 8. Sabay-sabay ho nating basahin. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming kang pinasasalamatan, dinadakila, pinupuri, minamahal. Salamat o Diyos dahil Ikaw ang unang nagmahal sa amin. At Ikaw ang nagbigay ng iyong bugtong na anak upang kaming mga makasalanan ay magkaroon ng tunay, perpektong kaligtasan. At hindi mo lamang kami niligtas, kundi Panginoon, patong-patong na biyaya ang patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Patong-patong na mga kabutihan ang iyong pinapakita sa amin. At tunay, O Diyos, hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil Ikaw ay isang mabuting Diyos. Salamat po, Panginoon. At hindi mo lamang kami pinagpala ng mga pisikal na bagay, kundi maging ng mga material, kami ay iyong pinagkatiwalaan. At sa panahon na ito ng aming pagkakaloob, tulungan mo nawa kami na maging mabuting katiwala, na aming maipakita ang aming pagsuporta, aming maipakita ang aming pagmamahal, o aming maipakita ang aming pagsamba sa iyo, maging sa pamamagitan ng aming mga tinatangkilik. Aming kinikilala, O Diyos, na lahat ng ito ay galing sa iyong mga kamay. Palalahanan mo kami, Panginoon, sa iyong utos na kami sumagana sa gawang mabuti. Hindi lamang sa pagkakaloob sa bahay na ito, sa bahay sambahan na ito, kundi Panginoon sa paggawa ng mabuti maging sa aming mga kapwa, lalo na sa aming mga kapatiran. Nawa masumpungan mo kami na ginagawa ito na may pagtatapat, hindi may pagmamalaki, kundi may pagmamahal sa iyo at may kagalakan ng puso na nagagawa namin ng iyong kalooban. Ingatan mo kami sa lahat ng ito, O Diyos, at patuloy ka po nawang maluwalhati sa aming pagpapatuloy. Sa pangalan ni Jesus ito pong aming dalangin. Amen.
tayo po ay dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Siguro ho ay wala sa atin ang hindi nakabalita sa kagulat-gulat at kagimbal-gimbal na pagyayari ilang araw bago magpasko, kung saan isang pulis ang kumitil ng buhay ng mag-ina doon sa lugar ng Tarlac. Kagaya ho ng madalas na nangyayari sa ating mga Pilipino, madaling makalimot sa mga ganitong mga bagay. At minsan sa aming pagkukwentuhang mag-asawa ay naikomento ng aking misis, kung yung pulis na yan makakalaya pa, grabe na talaga. Sa tindi ng ebidensya, sa video na maaaring marami sa atin ay nakapanood, sa dami ng saksi, paano magagawa na makalaya? Pero nakakalungkot isipin na alam natin sa likod ng ating mga kaisipan ay pwedeng mangyari yan dito sa ating bansa. Sapagkat sa ating bansa may mga hukom na nababayaran. Sa ating bansa may mga pulis na hindi matuwid. And yes, I agree sa sinasabi ng Chief PNP, mas marami pa rin ang matinong pulis. Nevertheless, kailangan ho natin at nakakalungkot na isipin na merong mga hukom sa atin hong pamayanan na nababayaran, nabaluktot, na tinatawag nating corrupt. Pero mga kapatid, nais ko hong ipaalala sa bawat isa at ito ang pinapaalala at dinidiinan ni Apostol Pablo sa kanyang patuloy na pagsulat sa mga taga-Roma na ang katotohanan na ang Diyos na hukom ng lahat ay hindi isang baluktot na hukom kung hindi isang matuwid na hukom. At dahil siya ay isang matuwid na hukom, siya ay hahatol ng may katwiran. Nang nakaraang Sunday ho, pinag-aralan natin ang puot ng Diyos, ang galit ng Diyos. At kung ating ilalapat sa ating mga sarili, kadalasan pag tayo ang galit, hindi tayo nakakagawa ng matuwid na desisyon. Kapag tayo ang galit, pinangungunahan tayo ng ating emosyon, binibigay natin ng higit sa nararapat o pinagkakait natin yung nararapat dahil sa galit. Pero ang ating Diyos sa kabila ng kanyang o maging sa presensya ng kanyang banal na pagkapuot laban sa kasalanan ng tao, ibibigay pa rin niya. Makakatiwala tayo at may kumpiyansa tayo na ihahatol niya ang tama at matuwid na kahatulan. At dito ho nais ho natin bigyang pansin ang sabi ho ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2. At tayo po'y tumayo para sa pagbasa ng mga salita ng Panginoon na ating pag-aaralan ngayong umaga. Romans chapter 2 verses 1 to 11. Romans chapter 2 verses 1 to 11. Babasahin ko ho at pagkasudan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng Panginoon. Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest. For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest does the same things. But we are sure that the judgment of God is according to truth, and according to truth against them that commit such things. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Or despisest thou the riches of his goodness, and forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to every man according to his deeds. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile.
But glory and honor and patience or peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile. For there is no respect of persons with God. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, muli, inaamin namin ang kakapusan ng aming kaalaman, ang kahinaan ng aming pananampalataya. Alalahanin mo po nawa na kami gawa sa alikabok. Kailangan namin ng iyong biyaya, ng iyong gabay. Kailangan namin ng iyong pagtuturo at Panginoon. Maaring meron dito ngayon nangangailangan ng kaligtasan. Maawa ka po nawa. Maaring meron mga nakatunghay sa live stream ng aming gawain ngayon nangangailangan ng kaligtasan. Maawa ka po nawa. At Panginoon, turuan at tulungan mo kami na patuloy at laging kilalanin ng katotohanan na Ikaw, O Diyos, ay ang Diyos na matuwid. At Ikaw ay hahatol ng matuwid. At purihin namin ang iyong dakilang pangalan na karapat-dapat lamang dahil Ikaw ang perpektong matuwid. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. Because God is righteous and impartial, there shall no man, or there will no man will escape the righteous judgment of God. Dahil ang Diyos ay matuwid at walang kinikilingan, walang taong makakatakas sa matuwid na paghatol ng Panginoon. Lord willing ho, dalawa ang pangunahing katotohanan na gusto kong tingnan ho natin mula sa mga talata na atin hong binasa. Number 1, God's just judgment. Ang matuwid na hatol ng Panginoon. And then number 2, God's impartial reward. Ang walang kinikilingang ganti ng Panginoon. Mabilis lamang ho nating reviewin ang mga nakaraan nating pinag-aralan. Nakita ho natin mula sa Romans chapter 1 ang dakilang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. The good news, the gospel is about the Lord Jesus Christ. And then nakita rin ho natin ang katotohanan na ang ebanghelyo ni Kristo ang siyang tanging paraan ng kaligtasan, sapagkat dito nahahayag ang katwiran ng Panginoon. Sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo, pwedeng mahugasan ang ating mga kasalanan at tayo ay mabihisa ng isang perpektong katwiran na katanggap-tanggap sa Diyos. And then after that, last Sundays, ating pinag-aralan ang puot ng Diyos. Nakita natin ang matinding puot ng Panginoon sa laban sa mga taong nagbabaliwala sa Diyos. At kung meron tayong isang puntong diniinan ng mainamay ito, hindi baliwala sa Diyos ang mga taong nagbabaliwala sa Kanya. Ulitin ho natin, hindi baliwala sa Diyos ang mga taong nagbabaliwala sa Kanya. Kung meron dito patuloy na namumuhay na binabaliwala ang Panginoon, na ang Diyos sa iyong kaisipan ay isang bagay lamang na ginagawa mo tuwing araw ng linggo, pero mula Lunes hanggang Sabado, baliwala ang Diyos sa iyo. Let me remind you na hindi ito baliwala sa Panginoon. Nandoon ang puot ng Diyos. Laban sa lahat ng kasalanan, laban sa lahat ng kalikuan ng tao. Nakita rin ho natin na ang mga tao ay willingly dinidisregard ang revelasyon ng Diyos, ang pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili. Willingly nire-refuse nila na kilalanin ng Diyos at pasalamatan ng Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan. They would rather worship the creature rather than the Creator. At nakita ho natin ang tugon ng Panginoon na kanyang hinatulan ng mga tao at kanyang hinayaan sila na tumungo at bumulusok pabagsak sa mga immoralidad dahil sa mga kasalanan na galing mismo sa kanilang mga makasalanang pusong pagnanasa.
Ang sabi ho sa verse number 24 ng Romans chapter 1, God gave them over to dishonor their own bodies. Itong paglaganap ng matinding immoralidad, itong paglaganap ng matinding perversion ng sexuality, homosexuality. This is not a sign of freedom. It is not a sign of advancement. It is a sign of God's judgment. Ang isang nasyon na kung saan lumalaganap ang mga sexual perversions, lumalaganap ang immorality, ang isang nasyon o mga tao na magkakaroon ng mababang pagkilala sa kasal at pinopromote na lamang ang pagsasama ng walang basbas ng Panginoon o pinopromote ang pagsasama ng lalaki sa lalaki at babae sa babae ay hindi tanda ng isang nasyon na umuunlad, kundi tanda ng isang nasyon na nasa ilalim ng hatol ng Panginoon. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 28, and as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. Ayaw niyo ang Diyos sa inyong kaisipan? Ayaw niyong alalahanin ng Panginoon? Ayaw niyong kilalanin ng Panginoon? At sila ay ibinigay ng Panginoon sa isang makasarili, sa isang corrupt, contaminated, polluted, ruined na paraan ng pag-iisip. At ito'y nagdudulot ng napakadaming kasalanan, napakadaming immoralidad, at napakadaming kasakitan sa buhay ng mga tao. Narito ang katotohanan, ang isang kaisipan na hindi puno ng mga bagay patungkol sa Diyos o hindi pinupuno ng patungkol sa Panginoon ay isang kaisipan na mapupuno ng mga karumal-dumal na mga bagay. Widespread corruptions, crimes, evil, rebellion, irreverence, immorality ay hindi dahil kulang sa edukasyon, hindi dahil kulang sa pera. By the way, ang pinakamalakas magnakaw ay mga edukado at mayayaman pa. Tama? Hindi edukasyon at kahirapan ang pangunahing problema. Kung hindi ang katotohanan ng mga tao ay tumanggi sa Diyos, ayaw nila sa Diyos. Ito ang pangunahing problema at hindi ito baliwala sa Panginoon. Nahahayag ang puot ng Diyos laban sa lahat ng ayaw tumatanggi sa Panginoon. So ating tingnan ho ang pagpapatuloy ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2. Ano naman ngayon ang at ina-assume ni Apostol Pablo na merong mga magkokomento. At isa yon sa mga paraan. Pag binasa natin ang mga sulat ni Pablo, there are times na kung saan ina-assume niya na merong mag-o-object na tila baga, objection, Your Honor. Para yatang may mali dun sa sinabi mo. At ina-assume niya yon at susubukan niya na agad i-address bago pa may kumustyon. At ang kanyang inassume na merong mag-o-object ay mga tao mag-iisip na, teka muna. Hindi naman lahat ganun kasama. Hindi naman lahat ganun katindi ang pagkalugmok sa kasalanan. Hindi naman lahat ganun ka-polluted. Hindi naman lahat ganun ka-perverted. Hindi naman lahat, Apostol Pablo, ganun katindi ang pagiging makasalanan. Pero makikita ho natin dito ang matuwid na hatol ng Panginoon. God's just judgment. Ang matuwid na hatol ng Panginoon. Ang punto ho nito ay ito, God has concluded all men under His righteous judgment. Kinongclude niya, ipinalagay niya na lahat ng mga tao ay nasa ilalim ng kanyang matuwid na paghahatol. At doon nga merong mag-o-object. Teka muna, mabait ako Relihiyoso ako Nagsisimba ako linggo-linggo Nagpe-pray ako gabi-gabi. Brother po, nung pumutok yung Bulkang Tean, kasama ako doon sa mga tumulong. Mabait na tao naman ako.
Kapag tanong mo sa aking mga magulang, itanong mo sa aking mga kaklase, ipagtanong mo pa sa aking mga kapitbahay, ako naman ay mabait at ako naman ay isang maka-Diyos na tao. Hindi perpekto, pero maka-Diyos ako. Well, hindi naman ako siguro hahatulan ng Diyos. Hindi naman ako siguro kasama doon sa mga nasa ilalim ng puot ng Diyos, ng galit ng Diyos. O tinanho natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa mga taong nag-iisip ng ganito. Ang sabi sa verse 1, Romans chapter 2, "Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judges." Ang sabi ni Apostol Pablo, sabi ng salita ng Diyos, wala kang excuse na hindi ka makakalusot. Walang puwang na ikaw ay maaaring makalusot. Walang pwedeng pangtabing, walang pwedeng pangprotekta. Ikaw ay haharap sa hatol ng Panginoon na ito. Sino ang kanyang ina-address? Whoever thou art that judges. Ikaw na humahatol. Now, meron ho mga ilan na nagsasuggest na ang pinapatungkulan ni Pablo ho dito ay yung mga taong nasa judicial system. Kumbaga, sila yung mga nasa korte, sila nga yung humahatol, sila yung mga makakapangyarihang mga tao. Meron naman ang suggestion ay these are the Jews na very judgmental. By the way, sabi nila, bawal daw judgmental. Pero ang mga Hudyo, karaniwan ay judgmental, lalo na over against the Gentiles. Na kanilang sinasabi na sa kanilang kaisipan, ang mga Hudyo ay matuwid, ang mga Hentil, karumal-dumal, hahatulan sila ng Panginoon. But let me give an suggestion. Ang nag-o-object dito, na nagtitingin sa kanyang sarili na humahatol sa iba, ay walang iba kung hindi ang taong matuwid ang tingin sa sarili. Or in short, this is the self-righteous man. Na hinahatulan niya ang kanyang sarili o nakikita niya ang kanyang sarili bilang matuwid at kanyang hinahatulan o nakikita ang iba bilang masama. Ako ay mabuti, ako ay mabait, ako ay relihiyoso, yung kapitbahay ko, masamang tao. Yung kakilala ko, makasalanan. Yung nahandon sa kulungan, dapat lang sa impyerno. Pero ako, mabait ako. At alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, in one way, form or another, tayo ay nahuhulog sa bagay na ito, na tayo humahatol, na tayo ay mas matuwid sa iba, at mas hindi karapat-dapat sa hatol ng Panginoon. Pero narito ang pagpatay ni Apostol Pablo sa mga kaisipan na hindi marapat na ito. Na yung mga humahatol na sila ay matuwid at ang iba ay makasalanan. Ang sabi ni Apostol Pablo, wala kang lusot. Ikaw na ang tingin mo sa iyong sarili ay matuwid, na ikaw ang tingin mo sa iyong sarili ay relihiyoso, na ikaw ang tingin mo sa iyong sarili ay siguro naman ikaw ay pasado at papapasukin ni San Pedro sa pintuan ng langit dahil sa iyong pagiging relihiyoso, wala kang excuse. Bakit po? Ang sabi ni Pablo ay ito, "For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself." Dahil sa oras na ikaw ay humatol, na binilang mo ang iyong sariling matuwid at ang iba ay makasalanan, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Sa oras tinignan mo ang iba na sila karapat-dapat sa impyerno, sila ay dapat lang sumalo ng puot ng Diyos, ay sinasambit mo rin na ikaw din ay karapat-dapat. Well, Brother Paul, bakit ganon? Dahil ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, "For thou that judgest" what? "Doest the same things." Alam natin ito, na ang mga taong na self-righteous, na ang tingin sa sarili ay malinis, na ang tingin sa sarili ay matuwid, sila mismo ay aamin na sila rin ay gumagawa ng kasalanan kagaya ng iba. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, you are without excuse na ikaw na humahatol sa iba, na tinitingnan mo yung iba na mas masama kaysa sa iyo,
wala kang excuse sapagkat ikaw ay gumagawa din ng mga kasalanan na ginagawa nila. The self-righteous man does the same sins of those whom he judged to be sinners. Ang taong matuwid ang tingin sa kanyang sarili ay gumagawa din ng mga kasalanan ng mga tao o kagaya ng mga taong hinahatulan niya na mas makasalanan kaysa sa kanya. At this is in agreement sa salita ng Panginoon sapagkat nasusulat, sabi ng salita ng Diyos, there is none righteous, no, not one. And again, hindi natin sinasabi na para tayo pantay na napakasama. Merong mga taong napakasama. Merong mga taong masama. Pero walang taong mabuti. Walang taong matuwid. Merong lubos at napakabaluktot. Pero lahat ho tayo ay baluktot, makasalanan sa harapan ng Panginoon. Ang isang tao ay maaaring relihiyoso. Ang isang tao ay maaaring merong mabuting katayuan sa komunidad. Ang isang tao ay maaaring respetado at tinuturing ng iba bilang mabuting tao, ngunit siya ay isa pa ring makasalanan at isang rebelde at lumabag sa mga kautusan ng Panginoon. Kahit ano pang taas ang tingin niya sa kanyang sarili. Therefore, wala siyang magiging lusot. At ang sabi pa ni Apostol Pablo sa verse 2, but we are sure that the judgment of God is according to truth against them that commit such things. Anong sinasabi ni Pablo? In contrast sa makasalanang tao na ang hatol ay hindi matuwid. Bakit? Yung humahatol sa iba, makasalanan ka, impyerno ka, matuwid ako, langit ako. Hindi matuwid yon kasi ang tingin niya sa kanyang sarili, kung sa siya susukatin, siya rin ay makasalanan. At karapat dapat din na maparusahan. Ang tao ay hindi matuwid sa paghahatol, pero nasisigurado natin na ang hatol ng Panginoon ay sang-ayon sa katotohanan, sang-ayon sa katuwiran, laban sa kanila na gumagawa ng lahat na bagay na masama na ito. The self-righteous person's judgment is pro-self. By the way, tayo ay delikado lagi sa ganung bagay. Na madalas paghahatol tayo, laging pabor sa ating sarili. Pagsusukatin natin ng ating sarili, madalas laging matuwid tayo. At totoo ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, ang dali natin makita ang puwing sa mata ng iba, pero yung malaking kahoy sa ating sariling mata, ay madalas hindi natin makita. Pero tayo ay makakaasa na ang paghahatol ng Diyos, sa paghahatol ng Panginoon, kita niya ang lahat ng bagay at nakabase sa katotohanan at ito ay kanyang ihahatol ng may katuwiran. God's judgment is according to truth, including the self-righteous person is a sinner under God's wrath. Maging yung tao na matuwid ang tingin sa sarili ay hahatulan ng Panginoon ng may katuwiran. Ang sabi niya sa verse 3, Romans chapter 2, and thinkest thou this, O man, that judges them which do such things? Ito ba yung iniisip mo? Ikaw na humahatol sa mga garapal na gumagawa ng so ikaw yung humahatol sa ibang tao na gumagawa ng kasalanan. Tingin mo sa kanila, sila karapat dapat parusahan, pero tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay hindi parurusahan ng Panginoon? Thinkest thou this, O man, that judges them which do such things and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Iniisip mo ba na makakatakas ka sa hatol ng Panginoon? Ikaw, na ang tingin mo sa iyong sarili na matuwid, ngunit alam mo rin na ikaw ay pumapalya, alam mo rin na ikaw ay gumagawa ng masama, alam mo rin na ikaw ay lumalabag sa kautusan ng Panginoon, iniisip mo ba na ikaw ay makakalusot? Iniisip mo ba na ikaw ay bibigyan ng special treatment? Iniisip mo ba na kagaya ng pulis, yung binuksan yung bintana, makita na yung hepe niya, yung kanyang hinuhuli, ay, hepe, go! Palulusutin ka na lang?
Iniisip mo ba, ikaw naman ay linggo-linggong nasa church, ikaw naman ay linggo-linggo nagbibigay ng offering, palulusutin na lang ang iyong kasalanan? O mga kapatid, o mga kaibigan, ito ay hindi mangyayari sa Panginoon, sapagkat siya ay hahatol ng may katuwiran. Ang sabi ni Pablo, thinkest thou this? Ito ba ang iyong iniisip? Ito ba ang iyong inaasahan? Ito ba ang pinangkukumbinsi mo sa iyong sarili? Ikaw naman ay mabait, hindi ka man masyadong masama? Iniisip mo bang makakatakas ka sa hatol ng Panginoon? O mga kapatid, mga kaibigan, hindi ito mangyayari. Ang dinidiinan ni Pablo ho dito, you are doing the same thing. Verse 1, for thou that judgest does the same thing. Verse 3, O man that judgest them which do such things, doest the same. Ginagawa mo rin ang kasalanan ng iba. Ang taong matuwid ang tingin sa sarili, ang katotohanan ay ito, gumagawa din siya ng mga kaparehong kasalanan. At hindi siya makakatakas sa hatol ng Panginoon. Kahit ang mga pinaka-relihiyoso, kahit ang mga pinakamahigpit sa relihiyon at pagsusubok sumunod sa Panginoon ay guilty pa rin. We have evidence number 1, none other than Apostle Paul himself. Sino ba si Apostol Pablo? Isang Pariseo. At ang sabi niya, ang pagiging Pariseo ay pagiging bahagi ng pinakamahigpit sa relihiyon sa kanyang kapanahunan. Hindi lang siya basta deboto, siya ay labis na napakahigpit sa relihiyon. Pero paano dinescribe ni Apostol Pablo ang kanyang sarili? Buksan na natin sandali sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, dito sinaysay at nilarawan ni Apostol Pablo ang itsura ng isang taong patay sa kasalanan. At ang sabi ni Pablo ay ito, Ephesians 2 verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Verse 2, wherein in time past he walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Take notes of verse 2, ye, kayong mga Kristiyano sa Efeso, ito dati yung inyong pamumuhay. At salamat sa Diyos, kayo'y binuhay muli ng Panginoon. Pero pagdating sa verse 3, anong sabi niya? Among whom also, what's the next pronoun? We. Pag sinabing we, noong una, ye. So, sabi ni Pablo, we. Ano ibig sabihin nun? Kasama siya, hindi siya kasama? Kasama siya. Here is Apostle Paul. Nang sabi niya, kapag sinukat mo siya, wala kang maipupula sa kanya. Sabi niya, siya'y bahagi at tutunay, siya'y bahagi ng pagiging Pariseo at siya'y kabahagi ng pinakamahigpit at relihiyoso nung panahon na yun. Pero ang sabi niya, we, among whom also we all had our conversation, including all the religious people, in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. He is one of the most religious person. Ang kanyang pag-amin, siya'y bahagi din at katulad din na ng mga lahat ng mga hentil na patay sa kasalanan at sinusunod ang pita ng laman. Tingin mo, makakatakas ka? Ikaw na magmamatuwid sa iyong sarili, ikaw na nagsasabing mabait ka naman, tingin mo, makakatakas ka sa hatol ng Panginoon? Or, verse 4, or despisest thou, balik tayo sa Romans chapter 2, verse 4, or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? Narito pa ang isang kaisipan, ang isang matuwid ang tingin sa sarili. Hindi ako masama. Hindi ako masamang tao, ako'y mabuting tao. At actually, ang patunay nito, look at my life. Okay naman ako.
Pasaya naman ako. Actually nga, pag sinukat natin, mas marami kang problema kaysa sa akin. Huh. Walang nangyayaring masama. Okay ang negosyo, okay ang kalusugan, okay ang pamilya. Tingnan mo, ang Diyos ay mabuti sa akin. Pero ang sabi ho ni Pablo ito, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Ang tawag ho dito is the forbearance and the long suffering of God. Nag-aral natin sa this is the patience of God. Yung pasensya ng Diyos. Ikaw na naririto at ang tingin mo sa iyong sarili, okay ka lang, matuwid ka, wala kang problema. Yes, hindi mo siniseryoso si Kristo, hindi mo siniseryoso ang tawag ng Ebanghelyo, hindi mo siniseryoso ang salita ng Diyos, pero basta ang tingin mo lang sa iyong sarili, you are good. At ang patunay mo ay God is good. Yes, God is good. At sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay mapagpasensya. At hindi mo ba nalalaman na ang kabutihan ng Diyos na ito ay hindi nagpapakita na ikaw ay matuwid, kundi ang kabutihan ng Diyos na ito ay dapat magtulak sa iyo, magdala sa iyo sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Ebanghelyo. Maaaring mabuti ang iyong pamilya, maganda ang iyong kalusugan, okay ang iyong trabaho, kumakain ka araw-araw. Pero lahat ng ito ay pasensya, senyales o tanda ng pagiging mapagpasensya at kabutihan ng Panginoon. Hindi ito indikasyon na ikaw ay mabuti at walang problema. Ito indikasyon na ang Diyos ay mapagpasensya at mabuti at ikaw ay tinatawag sa pagsisisi. Pero kung ikaw ay mananatiling mapagmatigas, kung ikaw ay mananatili sa pagtitiwala sa iyong sariling katwiran, kung ikaw ay mananatili na ayaw mong seryosohin si Kristo, ayaw mong seryosohin ang Ebanghelyo, ang sabi ng salita ng Diyos, verse 5, but after thy hardness and impenitent heart, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and the revelation of the righteous judgment of God. Ang isang taong nagmamatuwid at matuwid ang tingin sa kanyang sarili, titignan ang kanyang buhay at nakikita ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang kaisipan ay, mabuti ang lahat dahil ako ay mabuti at ako ay tatanggapin ng Panginoon. At pagmamatigasin ang kanyang puso at hindi magsisisi at sasampalataya kay Kristo, ang sabi ng salita ng Diyos, He treasures up unto thyself wrath. Pakinggan niyo po. Ikaw na nagmamatuwid sa iyong sarili, ikaw ay patuloy na nag-iipon ng puot ng Diyos. Sa bawat araw na tinatanggihan mo si Kristo, nag-iipon ka ng puot ng Diyos. Sa bawat araw na nagmamatuwid ka sa iyong sarili, nag-iipon ka ng puot ng Diyos. Na ipapataw at ibubuhos sa iyo ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Minsan nakapanood ako ng isang game show na kung saan meron silang kailangang laro, dalawang team, meron silang gagawin at bawat pagpalya nila, nadadagdagan yung parusa nila. So, nagmamadali sila, gawa sila ng gawa, nagkakarera sila. At habang pumapalya, nadadagdagan yung parusa nila. At ang huli, nung pinakita yung parusa, sila'y tatayo sa isang cubicle at merong bubuksan mula sa kanilang ulunan at babagsak ang pintura na inipon nila sa pamagitan ng mga pagpalya nila. Can you imagine that?
Na habang nagmamatuwid ka sa iyong sarili, habang nagmamatigas ka at ayaw mong dinggin ang panawagan ng Panginoon na ikaw ay magsisid sumampalataya kay Kristo, nag-iipon ka ng poot ng Diyos na isang araw purong-puro ibubuhos niya sa iyo. At huwag mo isiping makakalusot ka. Dahil walang matuwid, wala kahit isa. Darating ang araw na ang lahat ng tao ay haharap sa paghukom ng Diyos. At hindi ka hahatulan sang-ayon sa tingin mo sa iyong sarili, hahatulan ka ng Diyos ng isang matuwid na hatol. Ibibigay ng Diyos ang tamang hatol. Nais kung tawagin ang taong nagmamatuwid pa rin. Ikaw na hanggang ngayon nagmamatigas ka at ayaw mong seryosohin si Kristo at ang tingin mo pa rin sa iyong sarili, mabait ka, wala kang problema, ang buti ng Diyos sa buhay mo, o nais kitang tawagin na upang aminin mo na ikaw ay makasalanan at magsisi ka at lumapit ka kay Kristo na tanging tagapagligtas ng makasalanan. Hindi ka makakalusot sa hatol ng Panginoon. Magsimba ka man, linggo-linggo, magsimba ka man, tumira ka man sa simbahan, hindi ka makakalusot sa hatol ng Panginoon. Ang tanging paraan para ka maligtas sa hatol ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. With that, I would like to apply it sa mga Kristiyanong magulang. Ang goal ng Kristiyanong magulang ay hindi lamang pabaitin ang mga bata dahil hindi sila tatanggapin ng Diyos sa kanilang kabaitan. Kailangan nila si Kristo. And lastly, sa ating mga Kristiyano na, sa atin na mga sa biyaya ng Panginoon, binuksan niya ang ating mga mata at nakita natin ang ating pagiging makasalanan at tayo sumampalataya kay Kristo Jesus. Pasalamatan natin at purihin natin ang Diyos na nagbihis sa atin ng isang perpektong katwiran na hindi galing sa atin. Kaya itong sino man ay na kay Kristo Jesus ay wala ng anumang hatol. Ang Diyos ay hahatol ng matuwid. At ang tanging kaligtasan dito ay ikaw ay umamin. Nandito matatapos at ikaw ay magsisi at sumampalataya. Hindi solusyon na itanggi mo. Number 2, God's impartial reward. Ang walang pagtatanging ganti ng Diyos. Take note, yung gamit ko ng word na reward ay hindi gantimpala na para bang bigay sa magandang ginawa. Kundi ang gamit ng reward sa salita ng Diyos is ganti, mabuti man o masama. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti, gagantihan ka ng maganda. Pag ikaw gumawa ng masama, gagantihan ka ng Diyos ng masama. Because God is, as we have studied, is a righteous God. Siya ay isang matuwid na Diyos. At ang sabi ni Apostol Pablo, going back to chapter 2, verse 5, that God will judge. The righteous judgment of God, darating ang matuwid na paghahatol ng Panginoon. Verse 6, ang sabi niya, who will render to every man according to his deeds. That word render, meaning He will recompense, He will requite, He will restore, He will reward, gagantihan ng Diyos sang-ayon sa iyong gawa. Every man, gagantihan ng Diyos ang bawat tao sang-ayon sa kanilang gawa. Every unbeliever will face God's judgment. Hindi mo kailangang paniwalaan ng Diyos ay totoo.
Dadating ang araw na haharap ang tao, naniniwala man siya sa Diyos o hindi, haharap siya sa Diyos na matuwid, na magbibigay ng katampatang hatol, katampatang ganti sang-ayon sa ating mga gawa. Sapagkat ang sabi diyan, according to His deeds. Sa verse number 7, ang sabi ni Pablo, to them that by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality. Ano daw ibibigay ng Diyos? Ano ibibigay? Eternal life. And sa verse 8, ang sabi, but unto them that are contentious and do not obey the truth and obey unrighteousness, ano ang igaganti ng Panginoon? Indignation and wrath. Now, teka muna, Brother Paul. Kala ko ba, salvation is not by works? Pero ba't narito, igaganti ng Diyos, igaganti palaan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, yung taong magpa-perpekto mamumuhay ng may katuwiran. And that is true. Because God is a righteous God. Hindi ka pwedeng dalhin sa impyerno ang isang taong walang kasalanan. Hindi ka pwedeng dalhin at parusahan. Hindi ka pwedeng parusahan ang isang taong perpektong namuhay ng matuwid na buhay. Ang Diyos ay matuwid. Kaya kung ang sabi ni Pablo ito, to them who by patient continuance in well-doing, God will give eternal life. That is true. Ang Diyos kasi natin ay Diyos na matuwid. Verse 9, ang sabi, pero wag muna kayong maghintay muna, baka mamaya mayroong mabuong maling doktrina sa ating kaisipan. My advice is to read on. And yes, may mga theologian na gumagamit ng mga talatang ito, may mga relihiyong gumagamit ng talatang ito bilang patunay na ang salvation is by works. Verse 9, ang sabi, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first and also of the Gentile. But glory and honor and peace to every man that worketh good to the Jew first and also to the Gentile. Bakit dito sinasabi ni Pablo to the Jew first and also the Gentile? Number one, it is pertaining to all people. Kung hindi ka Hudyo, ikaw ay Hentil. Pinapakita dito na walang puwera, walang exemption. Hahatol ang Panginoon at ibibigay niya yung nararapat. Buhay na walang hanggan sa Hudyo o sa Hentil na namuhay ng mabuti. Parusa sa impyerno, sa Hudyo at sa Hentil na namuhay sa kasamaan. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon. And then makikita rin natin dito, Jew and Gentiles, to the religious and to irreligious, or to the idolatrous. Maaaring naniniwala ka sa toong Diyos, sa Diyos ng Biblia, or ikaw ay isang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ibibigay ng Diyos ang katampatang hatol. Verse number 11, ang sabi ni Apostol Pablo, why? For there is no respect of persons with God. Hudyo ka? Hintil ka? Walang puwang yun, hahatol ang Diyos ng matuwid. Mayaman ka? Mahirap ka? At yung iba, may sense of entitlement. Oh, mayaman ako, hindi ako pwedeng hatulan. Yung namang iba, mahirap na nga ako, hatulan pa. Na as if pareho may paraan para makaligtas. Edukado ka man o hindi. Mabuti ka man sa tingin ng tao o hindi. Mataas man ang tingin mo sa iyong sarili o hindi. Ang Diyos ay hahatol ng matuwid. Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kung iniisip mo, in one way or another, makaka-escape ka. Kung iniisip mo, ang Diyos, magpapakit ka lang, sorry na po, palalagpasin ka na. Kung yan ay gumagana sa iyong magulang, hindi yan gagana sa Panginoon. For there is no respect of persons with God. Every man will receive exactly and righteously the proper judgment. Tatanggapin ng tao, eksakto at matuwid, ang tamang hatol. Walang makaliligtas. Now, let me tackle a little bit yung ating na-encounter sa verses 7 hanggang verse number 9 and hanggang verse 10. Purple, tama ba? Kapag mabait,
bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kapag masama, bibigyan niya ng puot, hahatulan niya, pupunta sa impyerno. That is true. Now, again, the challenge is this: read on. Sapagkat ang punto ho ito, sino ang mabait? And by the way, kapag meron ho kayo nakausap, dinala kayo sa mga talatang ito, para patunayan, kita mo na, pag ikaw ay mabuti, kapag ikaw ay nagpatuloy sa kabutihan, gagantihan ka ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Yes, ang sagot doon ay true, sapagkat ang Diyos ay Diyos na matuwid. Now, itong tanong, ibalik ko sa iyo, ikaw ba ay mabuti? Perpektong mabuti? At kailangan niyang sabihin, hindi. O, hindi ka niya bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang demand ng Diyos, ang demand ng kautusan ng Panginoon, take note sa verse 7, to them by patient, and the key here is this: continuance. Tuloy, perpektong kabutihan, walang kasalanan. Bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. God is righteous. Pero kung may kasalanan, parurusahan ng Diyos. God is righteous. At ang sabi ng salita ng Panginoon, Romans chapter 3, these are familiar words, verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Yes. Ang Diyos ay matuwid, at ang perpektong matuwid ay hindi parurusahan ng Diyos, kundi bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Pero narito ang katotohanan, walang matuwid. Wala kahit isa. Lahat tayo ay makasalanan. At lahat tayo, listen, ay dapat lang tumanggap ng matuwid na hatol ng Diyos. Dapat lang sa walang hanggang impyerno. Oh, Brother Paul, hindi naman ako kasing sama ni Hitler. Hindi naman ako kasing sama ni Pol Pot. Hindi naman ako kasing sama ng mga rapists at ng mga serial killer. Hindi naman ako ganun kasama. Walang hanggang impyerno. And again, mga kapatid, as we have always studied sa salita ng Panginoon, the severity of sin na hindi lamang sa uri ng kasalanan, kundi sa laki ng pinagkasalaan. Habang mas mataas ang posisyon ng iyong pinagkasalaan, tumitindi ang bigat ng kasalanan. Paborito kong halimbawa, pag si Brother Paul pumunta sa Malacanang, wag muna yun, pinuntahan ko muna si Brother Alex. Tapos sinuntok ko si Brother Alex. May problema kami. Yes? Baka magkita kami sa barangay. Tama? Pag hindi ka ayos doon, pwede nga akong kasuhan. Tama? Pero subukan mo pupunta sa Malacanang at undayan ko ng suntok ang presidente. Tingin nyo anong gagawin? Baka bago tumama yung aking kamao sa mukha ng presidente, yung PSG, grabe naman! Sinusuntokin lang, binaril! Pero mga kapatid, pag yun ang ginawa sa presidente, tanggap nating lahat. Sino siya para suntukin ng presidente? At ang punto ng halimbawang ito ay ito, ang mas mataas na kalagayan, mas matindi ang kasalanan. At mga kapatid, sino ba ang mas tataas sa Diyos? At ganong kataas ang Diyos? At katulad ng pinag-aralan natin kayo ng umaga, hindi lamang siya improved or leveled up na tao.
Ang katotohanan na ang kasalanan ay karapat-dapat lang parusahan ng walang hanggang impyerno ay nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos na pinagkasalaan ng tao. And yes, ang Diyos ay matuwid. I believe there is severity. Ang lahat ng parusa sa impyerno ay severe, but there are levels of severity. Sapagkat ang Diyos, kung paano sa langit ay may level of rewards. Lahat ay nasa langit, pero ang may gantimpala ang Panginoon. At ganun din sa mga hindi mananampalataya. Pero ang punto ay ito, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. At kung ang tingin mo sa iyong sarili ay matuwid, at tingin mo sa iyong kabaitan ay sapat na, ang tansya mo sa iyong pagiging religyoso ay pasado na, ay sabihin sa iyo, hindi ka makakatakas sa hatol ng Panginoon, hahatulan niya ang iyong mga kasalanan. At habang ang Diyos ay mabuti, habang ang Diyos ay mapagpasensya, habang ang Diyos ay nag-aanyaya at tinatawag ang makasalanan magsisi at sumampalataya, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso, tumugon ka, lumapit ka kay Kristo, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at kilalanin mo si Jesus na yung tanging tagapagligtas. Walang ibang paraan para ikaw ay maligtas mula sa matuwid na parusa ng Panginoon. So narito ang katotohanan. Ang Diyos ay gaganti ng matuwid. Ang Diyos ay magbibigay ng matuwid na hatol. At gusto ko rin hundalin ang katotohanan na ito sa ating mga mananampalataya. Ang sabi ng salita ng Diyos, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Hindi para tumanggap ng parusang eternal o patungo sa langit, kundi para tumanggap ng mga sang-ayon sa mga gantimpala, sang-ayon sa ating mga ginawa. O sana wag nating isipin na, basta ako'y Kristiyano, ako'y ligtas, ako'y patungo sa langit, yun na yun. No, that ought to be our thinking. Hindi dapat gano'n ang ating kaisipan, kundi ang Biblia ay nagpapakita sa atin na dapat tayo ay magpursige sa paglilingkod. Una, ang Diyos ay karapat-dapat. Pangalawa, ang pagmamahal ni Kristo ay nagtutulak sa atin. At kung meron pang ibang rason, ay maaari natin i-considera ito, ang Diyos na matuwid ay maggagadimpala na matuwid. So dapat ho tayo mga Kristiyano na ligtas na mula sa hatol ng Panginoon ay patuloy pa rin na magsumikap, magsumipag sa paglilingkod sa Diyos, sa pagganap ng kanyang mga kautusan, sa pagsunod sa kanyang mga kalooban, sa paglilingkod sa mga kapatiran, sa paghahayag ng mabuting balita, sapagkat ang Diyos ay Diyos na matuwid na maggagadimpala sa kanyang mga anak na gumagawa at naglilingkod para sa kanyang kaluwalhatian. Let's open our Bibles and let us end in this passage sa Hebrews chapter 6. Sabi ng salita ng Panginoon, Hebrews chapter 6, verse 10, For God is not unrighteous. Double negative meaning positive. He is righteous. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, and that ye have ministered to the saints and do minister. Hindi matuwid ang Diyos. Ibig sabihin siya'y matuwid at hindi niya kakalimutan. Hindi baliwala sa Diyos ang ating mga pagmiministeryo. Hindi baliwala sa Panginoon ang ating pagtulong. Hindi baliwala sa Panginoon ang ating paglilingkod. Sapagkat siya ay isang matuwid na Diyos. And take note, gusto ko lang bigyan pansin yung sinabi din sa bandang dulo, wherein in that ye have ministered to the saints and do minister. There is the past tense and the present tense. Past tense, you have ministered. And present tense, you are continually ministering. Isa nakakalimutan kung may. At ang pinta ng buhay ng Kristiyano ay naglingkod at patuloy na naglilingkod. At mga kapatid, kung ibibigay natin ang ating mga sarili sa gawain ito, kung tayo nga ay sasagana sa gawang mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatiran,
hindi ito baliwala sa harapan ng Panginoon. Ito kakalimutan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hahatol ng may katwiran. Tandaan ho natin, huwag ho sana nating isipin, si Brother Paul, pastor yan, sigurado malaki reward niyan. Sana. Pero ang isang mananampalataya na maaaring hindi pastor at siya ay nagsusumikap kung saan siya tinawag ng Panginoon at ipinaglilingkod niya ang kanyang mga kaloob at binibigay niya ang kanyang buhay, pinapagamit niya sa Panginoon at siya nagmiministeryo sa mga kapatid ng buong sikap. And I believe there are members in the church that may have more rewards than the pastors. Lalo na yung mga pastor na tamad sa kanilang gawa. Huwag sana tayo isipin na para itong sweldo, depende sa ranggo, ang Diyos ho natin ay matuwid. Hahatulan kanya kung saan kanya tinawag. Kung di ka tinawag magpastor, huwag ka magpastor, doon ka maglingkod kung saan kanilagay ng Panginoon at hindi niya kakalimutan. Minsan ho, andun ako sa bayan, at iniisip ko saan ako pupunta, meron akong kailangan gawin, iniisip ko saan ako pupunta kasi wala doon sa tindahan na pinuntahan ko. Tumayo ako doon sa may pilahan ng tricycle. At kita nyo siguro yun, sa mga pilahan, may blackboard. Ginuguhitan, binibilang. Sa mga barbershop, may pangalan doon. Nakailang na? Ginuguhitan. Binibilang. O mga mananampalataya, binibilang ng Diyos. At hindi kinakalimutan ng Panginoon ang ating mga paglilingkod, mga ginagawa alang-alang sa Kanyang pangalan. Nais ko na yung paalala sa mga hindi pa mananampalataya, sa mga wala pa kay Kristo, huwag niyong isipin na hindi bilang ng Diyos ang inyong kasalanan. Huwag niyong isipin na makakalusot sa Diyos ang inyong mga pagsisinungaling. O huwag niyong isipin na makakalusot sa Panginoon ang mga panahon na binabaliwala niyo siya sa sa inyong mga buhay. Hindi at walang makakalusot sa hatol ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay matuwid na hukom. And if I may add, hahatol siya ng matuwid. Pero hahatol din siya ng may galit. May puot. Lalo na sa mga tumatanggi kay Kristo. Hindi baliwala sa Diyos ang pagbaliwala sa Kanya. Hindi baliwala sa Diyos ang pagbaliwala sa Kanyang bugtong na anak. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima, ang nagwawalang bahala sa anak, ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. I pray na lahat ng naririto ay hope na tunay na mananampalataya ni Kristo. Ngunit kung hindi man, magmadali kang lumapit sa Diyos sa pagsisisi at sa pananampalataya kay Jesus, na yun lamang ang tanging paraan para maligtas ka sa puot at hatol ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po na Ikaw ay Diyos na matuwid, na Ikaw ang Diyos na nakakaalam at nakakakita ng lahat ng bagay. Tunay kaming mga tao ay pwedeng magkubli sa harapan ng mga tao. Pwede kami magpanggap sa harapan ng mga tao. Hindi nila nababasa at nakikita ang laman ng aming mga kaisipan at puso. Madaling magmatuwid sa harapan ng iba. Pero Panginoon, tanglaw mo ang lahat. Wala kaming pwedeng itago sa iyo. Alam mo ang bawat salita na lumabas sa aming mga bibig. Kita mo ang lahat ng gawa ng aming mga kamay.
O Panginoon, ultimo ang bawat sandali na nasa at iniisip namin ay hayag sa iyo. Oo, pwede kami magpanggap sa harapan ng mga tao, pero kami hubad sa harapan mo. Maawa ka po, Panginoon. Maawa ka po sa mga naririto na maaring hanggang ngayon ay nagmamatuwid sa kanilang sarili. Buksan mo po ang kanilang mga mata, makita ang kanilang desperadong kalagayan ng pagiging makasalanan. Panginoon, maawa ka po sa mga bata. Maawa ka po sa aming mga anak. Kailangan nilang makilala si Kristo. At Panginoon, nawa ang katotohanan ito na Ikaw, O Diyos, ay Diyos na hindi nagtatangi ng mga tao, ay lalo magtulak sa amin sa mas mainit na pagnanasang ibahagi ang Ebanghelyo. Sapagkat walang makalulusot. Sapagkat walang ibang paraan ng kaligtasan. At Panginoon, nawa ang katotohanan ding ito na Ikaw ay hahatol ng matuwid ay magtulak sa amin sa mas masigasig at mas masipag na paglilingkod. Panginoon, pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin na hindi mo lamang kami niligtas, kundi Panginoon, narito pa ang iyong sumasaganang kabutihan sa amin, na sa aming paglilingkod ang mga bagay na ito hindi mo kinakalimutan. At Ikaw ay nagagantimpala. Salamat po, O Diyos. Hanawa, mga katotohanan mong ito ay patuloy na gumabay sa amin sa mas malalim na pagsamba, sa mas banal na pamumuhay, sa mas masipag na kabutihan, na aming laging tandaan na walang nakalulusot sa iyong paningin. Kami man ay nasa tahanan, nasa trabaho, maraming kasama o walang kasama, walang nakalulusot sa iyong paningin. Salamat po, O Diyos, na Ikaw ay Diyos na matuwid at Ikaw ay hahatol ng matuwid. Salamat po, O Diyos, na Ikaw ay nahabag sa amin at nagbigay ng tagapagligtas para sa aming mga makasalanan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Gamitin mo itong patuloy sa aming mga buhay. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat. Tayo po ay umawit sa Panginoon.
Magpurihin po ang Panginoon mga kapatid. Salamat po sa bawat isang naririto. Tuloy nating ipanalangin ang bawat isa. Tuloy nating ipanalangin ang ating bansa, ang mga namumuno sa ating bayan. Ito po ay utos ng Panginoon. Patuloy po tayong maging masipag sa gawang mabuti. Hindi lamang sa ating mga kapatiran, maging sa ibang mga tao. Patuloy tayong maging bihikulo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. At tayo ay patuloy na maging mabuti at maliwanag na ilaw saan man tayo naroroon. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, ang kanyang kapayapaan at ang kanyang biyaya ay patuloy na sa bawat isa sa atin at tayo ay mamuhay para sa kanyang kapurihan. God bless po. We are dismissed.